Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Vert Mahusay, shoutout kay Rico Der. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malungkot na nakatingin si Miss Zanghiro sa lalaki sa kanyang katawan. Ini-imagine niya ang malakas na suntok ni Aaron at ang walang katulad nitong mukha na gumagala sa kanyang isipan. Para kay Zanghiro, mula noon, ang Aaron ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkabigla sa kanyang puso, na ginagawang hindi niya malilimutan. Fuyahamon Arena isang daliri sa pumutok ang bundok, ngunit din hayaan ang pagnanais na ito ay lubos na pinalawak. Parehong lakas at kagandahan ang pinakamataas na pamantayan ni Zhang Yi, hindi pa banggitin ang perpektong kombinasyon ng Aaron ng kanyang dalawang pinakamataas na pamantayan. Para kay Zhang Yi Tetegata, ito lang ang pinakamagandang tao sa kanyang puso. Tinitingnan niya ang paninirang puri ni Do at nag-iisip na nalilito, tulad ng isang gutom na leon na biglang nakakita ng masarap na tupa. Hindi na siya nakatiis, kaya sinamantala niya ang gabi upang makahanap ng isang malakas na lalaki at pansamantalang pinawi ang kanyang uhaw sa pamamagitan ng pag-iisip na siya ay Aaron. Ngunit higit pa, mas nararamdaman ni Zanghiro ang pagkakaiba ng Aaron, ngunit sa pagkakataong ito, may mga pagsabog ng katok sa labas ng bahay. Habang nangyayari ito, hindi nagsasawa si Zanghiro sa lalaki sa kanyang katawan at pinagtatabuyan siya, mga walang kwentang bagay, umalis ka rito para sa akin. Napaatras ang malakas na lalaki sa takot, hawak ang kanyang damit, parang daga, binuksan ang pinto at tahimik na tumakbo palabas. Sa pagtingin sa nahihiyang malakas na lalaki, si Fu Mei sa pinto ay natigilan, pagkatapos ay nginisyan, at nagsimulang pumasok sa silid. Nang makitang si Fu Mei iyon, sinuot ni Zanghiro ang kanyang damit at dahan-daang lumabas ng kama ng nakangiti. "Oh, sino sa tingin ko?" "Si Mrs. Ye iyon." Gayunpaman, gabi na. Mrs. Ye hindi nag-goodnight kasama ang kanyang asawa, ngunit tumakbo para hanapin ako ng isang solong babae. "Don't mention Mrs. Ye. I'll turn against you again." Hindi maganda ang sinabi ni Fu Mei. Umupo siya sa upuan at nagsalin ng isang tasa ng tsaa para sa sarili. "Anong problema, Mel? Nagalit ka ba ni Shijun?" Nakangiting sabi ni Zanghiro. "Naglakas loob ba ang lalaking iyon na I-provoke ako?" Humigop ng tsaa si Fu Mei at tumingin kay Zanghiro. "Kung makatagpo ka ng lalaking gusto ko, mahirap sabihin. Iniistorbo ba kita kapag pumupunta ako dito sa gabi?" Nakangiting sabi ni Zanghiro, "Isang basura lang." "Ano ang pinagkaiba?" "Oh, basura iyon. Ano ang problema? Tumaas ba ang demand kamakailan?" Hindi mapigilan ni Fu Mei ang kanyang kakaibang paraan. Ngayon lang niya nakita ang lalaking nagmamadaling umalis sa harap ng pinto. Siya ay may magandang figure at hitsura. Paano siya magiging basura? Sina Fu Mei at Zanghiro ay magkaibigan na matagal nang magkakilala. Ang hita ni Ye Shijun ay talagang ipinakilala ni Zanghiro. Kaya naman mas malapit ang kanilang relasyon. Haha, sa harap kasi ng Prince Charming na nakilala ko, hindi siya worth mentioning at all. Hindi ito itinanggi ni Zhang. Inabot ni Fu Mei at hinawakan ang noo ni Zanghiro, walang lagnat. Kailan nakilala ng ating binibining Zhang ang tunay na pag-ibig? Ang personalidad ni Zanghiro, si Fu Mei ay napakalinaw, napakalazwa, itinuturing ang mga lalaki bilang mga laruan,
ito ang kanyang motto, ngunit ang kanyang layunin sa buhay. Gayunpaman, binago na ni Zhang Yiro ang kanyang kasarian ngayon, na labis na nagpapa-curious kay Fumei. Oo, hanggat payag siya, kaya kung isuko ang isang buong kagubatan at manatili sa piling niya simula ngayon. Hinding-hindi ko siya lalakuan at magiging tanging laruan niya. Hindi inilihim ni Zhang Yiro ang kanyang panloob na pananabik at iniisip. Haha, pagmamalabas ba iyon? Magagawa mo bang isuko ni Miss Zhang ang kanyang kalayaan at ang masungit na Fumei? Ay biglang nawalan ng interes, ang sitwasyong ito ay karaniwan, dahil kahit ang kanyang sarili, na hindi gaanong malazwak kaysa kay Zhang, imposibleng isuko ang kanyang buhay para sa isang lalaki. Mayor, hindi mo alam. On the way here, may nakilala akong lalaking hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi lang maganda ang katawan niya, malakas din. Higit sa lahat, gwapo siya, alam mo ba? Ngayon ay madalas ko siyang naiisip, hindi mapigilan ng puso ko ang pag-ripple, ako. Kapag sinabi kong Aaron, tuwang-tuwa si Zhang Yiro. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Fumei. Pagtingin kay Zhang Yi na parang kaway sa hitsura, magagawa niyang, help but feel strange. Mayroon bang ganoong kaakit-akit na lalaki, kaya, hanapin mo ang lalaking iyon ngayong gabi. Panipi, oo, ito ay isang kapalit. Tumanggo si Zhang Yiro, pagkatapos ay bumantong hininga. Kung ikukumpara sa lalaking iyon, siya ay talagang basura. Bakit ako makakatagpo ng isang perpektong tao, bigla na lang magiging boring ang aking buhay kung wala siya. Nakikita ang malungkot na hitsura ni Zhang Yiro, si Fumei ay walang magawa kundi ngumiti ng mapait. Napakaraming magagaling na lalaki sa mundo, ngunit hindi mo sila nakikita. Aalis ka lang sa pader kapag ikinasal ka. Gayunpaman, ang makakapagpatugtog sa iyo ng labis ay dapat na isang mabuting tao. Sabihin mo sa akin kung sino ito at hayaan mo si Miss Ben na tulungan kang mag-isip tungkol dito. Zhang Yiro nakangiting sabi. Para sa kanya, walang nakakahiya, mas kapana-panabik lamang. Sabihin mo ang una mo. Nakangiti niyang sabi, akin. Tumawa si Zhang Yiro at sinabing may labis na interes, sino ang gumagawa sa atin ng mabuting kapatid? Sasabihin ko sa iyo, ang lalaking may maskara sa ring kahapon. Masked man. Biglang natigilan si Fumei. Oo, sapat na ang kapangyarihan niya sa entablado. Haha. Ang isang daliri ay maaaring direktang bumagsak sa bundok, sa tingin mo, kung ito ay katulad ng isang daliri. Matigas na tumawa si Zhang Yiro. Kung ito ay normal, tiyak na natuwa si Fumei sa kanya, ngunit ngayon, ang kanyang puso ay puno ng pagtataka. Dahil ang lalaking sinabi ni Zhang Yiro ay hindi isang misteryosong lalaki. At ang nagustuhan ni Fumei ay ang lalaking iyon. Dapat ay walang lihim sa pagitan ng magkapatid, ngunit alam ni Fumei ang sikreto at hindi niya ito masabi. Dahil sa relasyon sa pagitan ng mga kaaway, kaya kilalanin ang kaaway, hayaan ang kaaway na hindi tiwala, ang sarili sa dilim, maaaring malampasan ang liwanag ng Zhang Yiro. Para kay Fumei, kahit na ang kahalayan ni Zhang Yiro ay hindi dapat banggitin, siya ay maganda at mapang-akit kung tutuusin. Sino ang makakasiguro kung ano? Bagaman mabangis talaga siya, si Dashan ay isang walang ingat na tao. Siguro siya ay isang magaan na kaaway. Nagkunwari si Fumei na hindi niya kilala si Zhang Yiro. Binuhusan niya ng malamig na tubig ang sigasig ni Zhang Yiro para sa misteryosong lalaki. Haha, minamaliit ni Dashan ang kalaban, pero minamaliit lang ng katulong ng kapatid ko ang kalaban. On the way here, alam mo ba? Kaya niyang patumbahin ang mga elit na tauhan ng kapatid ko sa loob lang ng isang segundo, at kaya niyang talunin ang braso ni Hercules ng kapatid ko, mitsos na may isang suntok, hindi alam ni Zhang Yiro ang nasa isip ni Fumei. Pinupuri pa rin niya ang lalaking gusto niya. Malamig ang puso ni Fumei, ngunit nabigo ang planong ito. She soon found an excuse in her heart, kahit malakas siya, ano? Sa background at kagandahan ng pamilya ni Miss Zhang, basta iwagayway mo ang palda ng granada, hindi mabilang na mga eksperto ang makakabit. Nakamaskara siya, baka may napakapangit na mukha sa ilalim ng maskara. Panipi, ang pabirong tono ni Fumei ay makakaiwas sa hinala at kawalang kasiyahan ni Zhang Yiro, ngunit maaari rin siyang maglaro ng ahas at 3 pulgada upang maliitin ang Aaron. Sa pagsasalita tungkol dito, tumanggo si Zhang Yiro, para sabihin sa iyo ang totoo, Sa totoo lang,
I have the same idea as you originally. I also desperate it after all. Sobrang daming malalakas na lalaki halos ibulalas ni May na tatanggalin ng misteryosong lalaki ang maskara niya sa harapan mo. Sa kabutihang palad, ang tugon ay napapanahon. Mabilis niyang sinabi ng nakangiti, ibig kong sabihin, napakahiwaga niya. Ano ang hitsura niya? Katamtaman dapat ito. Kung hindi, bakit ako magsusuot ng maskara? Panipi. Noon pa man ay tinatawag ni Zhang Yiruo ang misteryosong lalaki na isang lalaking maskara. Alam ni Fu Mei na hindi niya alam ang tunay niyang pagkatao. Dahil ang pagkakakilanlan na ito, pansamantala, ay maaaring makilala lamang ng kanyang sarili, si Fu Tian at ang misteryosong alyansa ng lalaki, kaya kung ano ang maaaring itago ng natural ay kailangang itago. Kung ipaalam mo kay Zhang Yiruo, mas mabibighani lang siya sa lalaking iyon at magiging isa sa malalakas niyang kalaban. Haha, nakangiti, humigop ng tsaa si Zhang Yiruo at sinabing, General. Kung siya ay karaniwan, lahat ng lalaki sa mundo ay hindi karapat-dapat na maging gwapo. Panipi, ang mukha na iyon, simpleng lumaki sa lahat ng aking aesthetic point, at malalim, stimulated them, sobrang gwapo, sa tuwing naiisip ko, hindi ko pa rin natapos. Habang nagsasalita si Zhang Yiruo, tinakpan niya ang kanyang mukha ng telang peach blossom. Si Fu Mei ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Pinatunayan ng ekspresyon ni Zhang Yiruo ang kanyang sinabi. Hindi maaaring magkaroon ng anumang pekeng. Kahit siguro gwapo talaga siya. Ipinapakita nito na ang misteryosong lalaking ito ay hindi lamang magaling sa martial arts, kundi gwapo rin sa hitsura. Para kay Zhang Yiruo, isa itong napakalaking tukso, ngunit para kay Fu Mei, kapag nalaman niyang malakas ang pagkakakilanlan ni Aaron, napakagwapo nito, na para bang binubuksan ang kahon ng Pandora sa puso ni Fu Mei. Kung sinabing malaki ang pag-asa niya noon para sa mga misteryosong tao, ngayon ay baka panaginip pa niya ito. Pero habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagalit, dahil muntik na niya itong makuha. Habang pinag-iisipan niya ito, lalo siyang napupuot kay Ye Shijun, ang lalaking nagpapabaho sa kanya. By the way, Fu Mei, sinong lalaki ang gusto mo? Sabi ni Zhang Yiruo, nakangiting sabi ni Fu Mei, may asawa na ako. Hindi ko iniisip ito tulad mo. Nakipag-away lang ako kay Ye Shijun, kaya gusto kong hanapin ka para makahinga. Sinabi mo lang na may crush ka sa isang bagong lalaki. Medyo nadismaya si Zhang Yiruo. Haha, kung hindi, paano ko malalaman ang maingat mong pag-iisip? Nakangiti niyang sabi. Hindi nagdududa si Zhang Yiruo sa mga kasinungalingan ni Fu Mei. Ngumiti siya at tinuturing siyang mabuting kapatid. Sa oras na ito, sa guest room sa ikalawang palapag, biglang may humagalpak sa tawa. Nang sabihin ni Aaron sa lahat ang tungkol kay Zhuo Xianlo sa tanghali ngayon, tinakpan ni Fu Mang ang kanyang tiyan gamit ang kanyang kamay at malapit nang mamatay sa kakatawa. Ang lakas ng loob na bastyusan ni Fu Mei ang pamilya natin. Haha, kinukutya siya ng walang kabuluhan. Tinatayang gagawin niya ang lahat para maligo sa bahay. Si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog ay hindi masaya. Hindi niya mapigil ang matawa sa mga oras na ito. Halos malagutan ng hininga si Fu Mang sa kakangiti. Sa oras na ito, sinabi niya sa isang tinig, sa palagay ko ay hindi ito higit pa. Siguro dahil sa 3,000 salita na nakita ni Fu Mei ang pag-asa, ngunit halos sinadya niya ito sa lahat ng oras. Kaya't ilalabas niya ang lahat ng kanyang galit kay Ye Shijun. Sa palagay ko ay hindi magtatagal bago magkalat ang tila mapagmahal na bagong kasal na ito ng mga chismis tungkol sa hindi maayos na buhay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.